Hey, what's up mga ka-jamming? Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay ngayon pala naka-visit sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Our video for today mga ka-jamming, papakita ko sa inyo yung mga naganap na celebration namin dahil sa masyado na ang YouTube channel natin sa YPP or YouTube Program Partnership. So maraming salamat sa inyo sa mga sumuporta sa inyo. Ngayon papakita ko lang sa inyo kung saan kami nag-celebrate and how it goes. Now let's move on and witness the beauty of Westbrook Beach. Hi mga ka-jamming! So ngayon, ang pupuntahan nating beach ngayon dito sa Buena Vista, Quezon is ang Westbrook. Sa ngayon po nakikilala na po siyang dito sa bayan namin. Meron ng mga iba't ibang mga taga-bayan na pumupunta dito at dumadayo, nagre-relax sa tabing dagat. Andito na tayo sa may dalawang daan, sa may sanga. Dalawa kasing resort dito, beach dito. Yung isang beach is may-ari natin is yung ating punong bayan. Dito mismo sa Buena Vista. At itong kanan ay sa Westbrook na nga. Mga ka-jamming, kararating lang natin dito sa Westbrook. So yung mga kubo-kubo na yung makikita nyo is yun na mismo yung tabing dagat. Naglalakad na tayo papunta dun sa mismong seashore. Bago tayo pumunta dun, meron sila ditong tuloy na kawayan. Ayan. Ayan, so ang purpose pala namin ng pagligo ngayon is magsi-celebrate kami dahil na-monetize na yung aking channel. Maraming salamat sa inyo mga ka-jamming, sa lahat ng mga sumuporta, nag-subscribe at nanood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyo at sana po ipagpatuloy nyo pa ang panonood sa mga video ko at sa mga vlog at subaybayan nyo po ang bawat i-upload kong video. Ayan, mayroon po silang mga madaming kubo. Siguro ito yung mga kubo yung pwede siyang matulugan na bahan ng bisita. May mga kwarto. May mga kubo-kubo lang dito na pwedeng pag-stayhan. Mamaya tatanungin natin ang mga caretaker dito. Yung ibang mga kubo is under construction pa siya kasi nga newly developed pa lang po itong ating tourist spot dito sa Buena Vista, Quezon. Actually, siguro wala pa po itong 1 year or half year na de-develop itong Westbrook na ito. Ang Westbrook ay nagtataglay siya ng mga puting buhangin at ito'y napakapino sa seashore niya. At talaga namang magugustuhan ng inyong mga anak. Kagaya nitong chikiting na ito na tuwang-tuwa sa kanyang paglalaro kahit siya ay mag-isa. At syempre mga ka-jamming, bago ang lahat, unahin muna natin ang ating kakainin ngayong pananghalian. Kaya ito ako, nag-prepare muna ako para sa aming uulamin. Kaya hala, sige Melvin, pay-pay lang, pay-pay, sige. Ayan mga ka-jamming, ngayon is nagpe-prepare na kami ng aming mga pagkain. So magtatanghalian na, tamang-tama nagluluto kami ng bangos. Ayan. Nag-iihaw kami ng bangos. And then yun itong kagandahan dito kasi ano siya, alam mo yung mas magandang pumunta dito is yung mga mahihilig sa mga medyo tahimik na lugar kasi nakaka-relax talaga dito kasi hindi pa siya masyadong kilala sa lahat. Unti-unti pa lang siya na-develop and then tahimik yung paligid niya kasi medyo malayo sa bayan, medyo malayo sa mataong lugar. And then, papakita ko sa iyo yung mga kasama ko. Dito sila. Hi! Ayan, thank you so much po sa pag-support. Ito mga kasama natin, my family. Thanks. Magpapakita ko sa inyo ang foods namin. Hi Biel. Ito yung kunting celebration namin kasi nga kamo-monetize pala ng channel natin. Since ngayon is holiday, kaya sinulit namin, nag-celebrate na rin kami ng monetization po ng ating channel. Sa mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. So, papakita ko sa inyo yung aming mga foods. Ayan! Konting pagkain namin, konting celebration lang namin. Ano yung cake? Ayan. Ito na nga eh. Thank you so much mga ka-jamming sa pagsuporta nyo.
ngayon naman mga ka-jamming, ikutin natin itong buong beach na ito. Papakita ko sa inyo, sa lahat. Andin tatanungin natin yung may-ari. Sama ka sa akin. Arte mo. Ito yung anak ko nagsusulo siyang maglaro. Hi Viel! This is Viel. Hello Viel, my love! Say hi mga ka-jamming. So ngayon mga ka-jamming, ito makikita nyo dito ako sa may gitna ng mismong beach. So yung mga nasa likod ko is yung mga kubo. So ito yung pinakang mismong shore niya. Ayan, simula dyan hanggang dun. Ayan. Ang kagandahan dito mga ka-jamming, since dagat nga ito, hindi maiiwasan natin na magkaroon dito ng jellyfish. So yun, so mga jellyfish kasi pumapasok talaga sila sa mga dagat sa medyo mabababaw na lugar. Pag medyo mainit na yun, so medyo tumataib, sumasama sila sa taib. So ang ginawa ng may-ari dito is nilagyan nila ng tambat kanina. So kung makikita nyo sa lahat hanggang dun sa dulo, mayroong mga lambat. So paikot yan, ibig sabihin ng mga maliligo dito, kahit yung bata, hindi mag-aalala yung mga parents kasi secured dito kasi nga mayroong lambat, hindi makakapasok ang mga jellyfish. And ngayon mga ka-jamming, naglalakad ako papunta dun sa may-ari ng beach na to para tanongin sa kanya and some various questions. Mga ka-jamming, so ngayon kasama ko ang may-ari. Ng beach na to. Si Kuya Joel po. Kay Joel, maraming salamat kay Joel. Meron akong mga konting katanungan. Tatanong ko lang po sa iyo kung kailan niyo po na-develop itong beach? Sinimulan ko to nung November pa. November, ito lang 2020. Ayan, so ano po yung concept ng Westbrook? Saan po nakuha ang Westbrook? Parang simi Boracay lang itong concept. So yung Westbrook, wala pong pinanggalingan ng mga salita, gano'n? Yung Westbrook, sana yun? Bansag sa akin dyan sa bayan. Dati po, palayaw mo. So yun mga jamming, palayaw ni Kuya Joel yung Westbrook, kaya naisipan niya yung kanyang palayaw. Since kilala niya sa bayan ng Buena Vista, yun yung naisipan niya ipalayaw at pangalan sa kanyang beach dito. So ngayon, ito po ay makikita naman ang inyong beach po is under construction pa. Ano po? So, hindi pa siya pa lang nag-operate. 2 months pa lang siya. So magkano po kuya ang mga rent ng inyong... Ano lang yan? 500 lang yung cottage. 500 po. Free na yung... Wala na entrance yung 15 katao. Okay po. So yun, 15 katao. So ibig sabihin po, pag nag-exceed ng 15... May entrance na po. Ayun, so mga ka-jamming, sa mga gustong pumunta dito sa Westbrook, 15 persons is free sa entrance fee. And then pag nag-exceed na po dun sa 15 person na free, yun. Aba, teka, Kuya Joel. Bakit parang mukha po kayong galit? Na po magkakaroon na tayo ng entrance fee. And then, yung sa mga cottages nila is marami. So, kung marami kayong pumunta dito, hindi kayo mawala ng kubo. And then, may nakita po ako dun, kuya, na yung 2 kubo. Yung family room. Family room, okay, yun yung family room. Magkano pong rent noon? 1.5 po. Bago maximum lang to dun ay 5. Okay, so maximum 5. Pwede pa mag-overnight dito? Pwede po. Daming nag-overnight dito. Yung iba, karamihan, nagtitent yung mga dayo. Magkano pong bayad pag-overnight? Overnight po ay 600 po ang Cottage. Bago, may charge kami sa tent, 100. Okay, may tent po kayo provided nito. Kaya maraming salamat Kuya Joel sa iyo pong itong pag-allow sa akin. Hindi ko alam yung Tagalog. Pag-allow sa akin na ma-interview kayo at malaman yung itong inyong beach. So maraming salamat po. So ngayon mga ka-jamming, papasyalan namin yung kanilang family room para sa mga family na mag-overnight dito. So good dito mag-overnight kasi nga meron na silang mga dito, pwedeng tulugan ng mga dito, mga bisita nila. So ngayon pasyalan natin. Silipin natin sa loob. So ayan mga ka-jamming, papasukin na natin yung kanilang family room. Tingnan natin kung anong nasa loob, kung anong mga preparation nila dun sa loob para sa mga guests. Ayan. So ngayon, meron dito sa meron silang parang salas. And then, good for the friends. What? Kasi kung magkakapamilya kayo o magkakaibigan, ito may naka-reserve na ditong table. Tapos, bamboo chairs. Ang galing mo pala dyan. Hindi ko alam. Let's go. Ayan.
Ayan, so meron silang dalawang bed, up and down dito sa double deck nila. Tapos wait lang, buksan natin yung bintana kasi medyo madilim. Tada! Ayan, so kung gusto nyo naman, habang nag-iisa ka dito sa loob at naliligo yung family mo, handito ka lang sa bintana habang pinapanood sila. So ayan, ang bintana dito is diretso dun sa may dagat. Ayan. Dito sa loob ng kanilang kwarto, sa family room nila is may dalawang bed na naka-reserve para sa mag-i-in dito, check-in. So meron dito, kung sa couple, dalawa ditong bed. So pwede dito sila. Or kung medyo marami kayo, pwede dito pabalagbag para magkasya ng medyo mas marami. Tapos doon sa taas may naka-reserve na electric fan. So ayan, hindi ka lalamukin dito kasi may electric fan. And then dito sa baba, meron naman silang stand fan. So ayan, ito mga ka-jamming yung kanilang higaan dito. Makapal yung kanilang kutsyon dito. Tapos, ang lambot-lambot. So may naka-reserve dito para sa couple is dalawang unan and then may kumot dito. Ayan. So ayan yung sa taas. Ayan. Feeling ko mas maganda dito sa taas kasi parang solong tao lang. Mas maganda dito kasi parang iba kasi pag medyo mas mataas yung tutulugan mo. So ayan mga ka-jamming, yun yung nasa loob ng kanilang living room. Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko alam. And then ngayon, puntahan naman natin ngayon ang kanilang store. So meron din silang store dito. Tingnan natin kung anong mga tinda nila dito sa kanilang store. So yan mga ka-jamming, dito tayo sa kanilang store. Titingnan natin ang kanilang mga paninda. Sa ngayon pa lang to mga ka-jamming kasi bago pa nga lang to, so nag-iisip pa sila kung ano yung mga ipuput up na mga ima-market nila dito sa mga customers dito. So kaunti pa lang, yung mga first need pa lang ng mga tao. Halimbawa, pag nag-outing kayo, ano bang mga kailangan nyo? Siyempre, pag nagbabanding kayo, mayroong alak dyan. Siyempre, may pulutan, may mga chichirya dyan. So tingnan natin. So ayan. Ayan, para dun sa mga tatay-tatay dyan, may gin dyan. Anyways, hindi lang sa mga tatay-tatay ngayon ang mga gin kasi ang kabataan ngayon is more practical na. Kaya, tinatawag nila yung gin bulag or yung mga mimix nila ng kung ano-ano. So, ayan. Hindi na kayo maghahanap dito kung wala kayong dala mga pagkain or alak, mayroon dito sila naka-reserve para sa inyo. Oh, teka lang mga ka-jamming. Magpahinga muna tayo sa kakasalita. Siyempre, kainan na muna. Kaya hali kayo, samahan nyo akong kumain sa aming kaunting handa. Ay mga ka-jamming, kain muna tayo. So mayroon kami ditong graham. And then, donut. Donut, ayan. Five minutes later. So ayun mga ka-jamming, silipin natin dito sa may mismong tubig. Westbrook. Since dagat ito, depende pa rin to sa panahon siguro kasi di ko alam, di kasi ako si Kuya Kim. Kasi lumalaki yung tubig niya hanggang doon sa may kahoy na yun kapag high tide siya. Pero sa pag mga ganung kagaya ng mga normal days lang, yung mga pang summer talaga, hindi siya ganun kataas. Gabi siya tumataas dito, so mas advisable kung pupunta kayo dito is gabi. So ayan, ang ganda ng buhangin niya dito kasi mga ka-jamming, kulay puti yung mga buhangin niya dito. Ayan, wala siya, hindi siya kagaya dun sa ibang beaches na may mga malalaking bato yung kanyang mga dito talaga is yung parang mga corals na nadurog at saka yung mga buhangin. Hindi siya ganun kapino, pero pagdating sa may seashore, doon pinong-pino talaga yung buhangin. At ito na nga, inumpisahan na magtampisaw ng maglola. Dali na! Lakad na doon, sa malayo. Dali, lakad na dito. O, tayo na. Tayo na, dali. Tayo. Tayo na. O, dali na. O, dali.
Dali, at pupunta na yun dito. Lolo daw. Lolo. Ramir. Ramir. Napaka-peaceful talaga ang ambience dito sa Westbrook, kaya pwedeng-pwedeng yung gawin ng mga ganitong moment ng iyong kasintahan. At syempre mga ka-jamming, hindi lang dyan dahil ang Westbrook the best din sa mga mahilig mag-pictures. Mga mahilig magkulitan at mag-asaran at magharutan dito sa tabi ng dalampasigan. At syempre, pwedeng-pwede kayong gumawa ng nakakakilig na moment dito na kasabay ng iyong kasintahan. Kagaya nitong dalawang ito. Kami pala.